So meron po tayong pag-aaralan or character na mapag-uusapan today. Madalas na po natin na pag-uusapan si Mother Mary. And of course, every Christmas. Si Mama Mary, si Mother Mary po ang ating pag-uusapan bilang isang napakagandang example of being a true Christian. Pero, kadalasan po, nakakalimutan natin na bago sa Mother Mary, meron munang Elizabeth. Hindi po madalas mapag-aralan, mapag-usapan si Elizabeth. Kasi napaka-grand ng ginawa ng Diyos sa buhay ni Mother Mary. But remember, kung merong Mother Mary, meron munang Elizabeth. Kaya nga po ang pamagat ng message ng Lord today ay Elisheva, which means God's promise. Yan pong Elisheva, yan po yung Elizabeth in English. Pero kung tayo po nabubuhay ng panahon na yon, ang tawag natin sa kanya Elisheva. Okay? Kung ako'y Israelites, nabubuhay ng panahon na yon, hindi ko siya tatawaging Elizabeth kundi Elisheva. Kasi yung Elizabeth ay Western na lamang or translation into English nung pangalang Elisheva. So, bukod sa Elizabeth, pwede kayo magpangalan sa anak ninyo Elisheva. At sigurado ako yung mga Israelites, Israeli, maintindihan nila yan. Ang ibig pong sabihin ng Elisheva ay God's promise. Alam po ba ninyo na lahat ng pangalan sa Biblia, laging may meaning yan. There's no such name in the Bible na walang meaning. Kaya nga po tayo, maganda po, especially may chance pa yung mga wala pang anak, yung magkakaroon pa lang ng girlfriend, magkakaroon pa lang ng asawa, magkakaroon pa lang ng pamilya, magkakaroon pa lang ng anak. Kumuha kayo ng mga names, number 1 sa Bible, or kung meron tayong names na ibibigay sa ating mga anak, make sure muna yung meaning niya maganda. Given na yon yung Judas, walang magbibigay ng Judas sa anak. Given na yon. Pero Judah or Jude, variation kasi yun eh. Iisa lang yung Judas. Yung Judas kasi, saka yung Jude, iisa lang yun. Pero para lang magkahiwa-hiwala yung pangalan sa Biblia, merong Judas, merong Jude, di ba? Na tinatawag. Pero again, balik po tayo kay Elizabeth or also known as Elisheva in the scripture. So tingnan po natin yung naging buhay ng babaeng ito at ng kanyang asawa. Babasahin ko po yung verse 5 doon sa binasa natin kanina. Ang sabi po dyan, in the days of Herod, this is Herod the Great. Kasi po sa Bible po, merong 3 or 4 na Herod. Yung pong Herod nung panahon ni Jesus Christ, ibang Herod na yon. Pero itong Herod na pinag-usapan natin, nung panahon na ang Panginoon, ipapanganak pa lamang, magbubuntis pa lamang si Elisheva sa si Mother Mary. Ito yung Herod the Great. Siya yung pinaka-patriarch sa lahat ng Herod. Ito yung matandang Herod. Ito yung pinag-usapan natin. So in the days of Herod the Great, siya by that time yung king of Judea, there was a priest named Zechariah. Yun po yung lalaki. Yun pa yung asawa ni Elisheva. Si Zechariah daw po, nanggaling siya bilang priest, bilang saserdote, siya po yung galing sa division of Abijah. Kung babasahin po natin yung patungkol dito sa mga Hebrew literature, yung pong mga priest, iba-ibang grupo sila. There are groups of priests na iba-iba yung mga division. At by this time po, nung panahon na ito, nagsisilbi by that time sa division ni Abijah, yung specific person na si Zechariah. So nung time na yon, yung araw na yon, siya ngayon ang kikilo sa temple. Ang trabaho po ng mga priests nung araw sa templo, sila yung tagapamagitan ng tao at ang Diyos. Yung po kasing Israel, yung templo pinag-usapan natin kanina through Sister Joy, yung pong temple, nahahati yun sa dalawa. Dalawang cube po yun, dalawang perfect cube na pinagsama. Yung una, yung holy place. Pag pumasok ka pa sa kortinang makapal, yun ang Holy of Holies. Walang normal na tao like us na pwedeng pumasok ng Holy of Holies kasi po yung presence of God nandun. At sino man papasok doon na hindi naman binigyan ng permission ni God, hindi naman priest, they will die automatically. Even doon sa unang parte, doon sa holy place pa lang, bawal na rin tayo doon. Only the priest can enter that place. So lahat tayo ngayon nasa loob, nasa labas, yung priest lang ang papasok doon. Ano yung trabaho ng priest? Like Zechariah, so ngayon yung mag-o-offer ng peace offering, ng sacrifices for us to God. Kasi po, bago ang Kristyanismo, ang mga Hudyo po, ang mga tao ng araw, in order na magkaroon sila ng peace with God, kailangan lang pumatay ng hayop, at yung hayop na yun na dapat malinis na malinis. Kanina po napag-usapan natin yung red heifer cow. Yun lang yung karapat-dapat na klase ng baka na pwedeng i-offer sa Diyos. At hindi lamang siya basta dapat red heifer. Dapat nga raw po, 100% pure, malinis.
let's say, perfect kind of sacrifice. At yun po ang ginagawa ng priest. Kung ako ngayon, gusto kong, uy, ang dami ko na namang kasalanan for the whole year. Mag-o-offer ako ngayon ng mga animal burnt sacrifices, may mga doves pa. Ibibigay yun sa priest at ang priest ang gagawa ng susunugin yon. At yung priest, katulad ni Zechariah, siya ang papasok sa loob, siya yung kikilo sa loob para magkaroon ng tagapamagitan ngayon between God and us. At yun po yung trabaho ng priest. Hindi po madali, biblically, hindi po madali ang trabaho, ang ministry ng saserdote. Yung po kasing word na priest, sa English na lang yan. Pero ang pinakamagandang Tagalog or term sa Tagalog, kasi yung priest kasi pag tinagalog natin, pare. And there's no such thing as pare in the Bible. Saserdote po ang Tagalog ng priest. Yun yung pinag-uusapan natin ngayon. Pare sa Catholic Church, sa atin po, sa mga Hudyo, tinatawag nating saserdote. Yun ang trabaho, yun ang ministry nila. And you know what? Karagdagan lamang po ito pong si Zechariah, yung mga priest na katulad niya, meron pong tali sa paa yan na merong kalembang. Kasi kung sakali man, si Zechariah kunyari, meron siyang karumihan sa kanyang puso. Siya mismo nagkasala sa Diyos, tapos magiging tagapamagitan siya between us and God. Pagpasok niya po sa loob, he will die. He will die in the presence of the Holy God. Para sa inyong tali, limbawa, lumampas na sa oras. Ba't kaya 2 araw na siya doon, hindi pa lumalabas? Hihilahin na po yun. Kasi meron lamang oras na, alam ng tao, in few minutes lang tapos na ito eh. Pag lumampas ng mga minuto na yung oras na at hindi pa lumalabas, iba nang ibig sabihin nun. Hindi lamang yun, hindi na tumutunog yung kalembang. Kasi habang kumikilos po siya doon, tumutunog yun. Ibig sabihin, buhay pa siya. Yun po ang ministry ng mga priest, hindi basta-basta. Dapat hindi nagkakasala. Hindi nagsisinungaling. Almost perfect. Wala namang perfect, pero at least man lang, mas mahusay sila kaysa sa atin. Mas righteous sila kaysa sa atin. Yun ang trabaho, yun ang ministry ng priest ng panahon na yan. At yun nga po si Zechariah of the division of Abijah. At sa Bible po, yung mga priest may asawa. Kasi nga po si Zechariah bilang priest, bilang saserdote ng Diyos, meron siyang asawa. Ang pangalan po ng asawa ni priest Zechariah, yung nga po si Elizabeth or si Elisheba. Sa Bible po, ang mga priest, nag-aasawa po sila. Nagkakapamilya. Okay? Samantalang yung mga priest sa ibang relihiyon, alam ko hindi sila nag-aasawa. So, hindi nila kinuha sa Bible yung katuruan na yon. Pero, tayo ngayon bilang mga priest ng ating Lord, kasi po dineclare din tayong priest ng ating Lord. Kapag tayo po tumangkap kay Jesus Christ as Lord and Savior, we are now declared priests. Tayo ngayon na magiging tagapamagitan ng Diyos at ng mga mahal natin sa buhay na hindi pa tumatanggap sa Panginoon. Yun ngayon ang ministry natin. Ang katibayan po yan sa 1 Peter. Ang sabi po doon, for we are a chosen generation, a royal priesthood, and a holy nation unto God. Yun po ang isang Kristiyano. We are all priests here. Pero kapag tayo wala pang Kristo sa puso, Kristo pa lamang sa huso, pero wala sa puso, we are not priests. Pero kung tunay tayo may Kristo sa puso, now we are priests. Yun ngayon ang ministry natin. In a way. Ako ngayon si Eric, kunyari ako pa lang yung Christian sa pamilya, bilang priest ngayon ng Panginoon sa pamilya namin hindi pa nakakilala, it is now my responsibility to pray for my unbelieving family. It is now my ministry na dalhin yung salita ni Kristo sa loob ng tahanan ng bahay. Yun ngayon ang ministry ko. Ngayon, kayong lahat po, ganun din. Kung talagang meron na rin pong Kristo sa puso ninyo, yun ngayon ang challenge. Yun ngayon yung ministry ibinigay din sa inyo ng Panginoon. Pray sa ating loved ones, pray sa ating mga anak, sa ating mga magulang, na maging sila man isang araw tumanggap kay Jesus. By what? Magturo tayo ng Word of God sa loob ng bahay. Ako po, hindi ko kaya magturo nun. Nung ako po kasi yung unang naging born again sa family namin, nagyakag po ako, nag-invite ako ng deacon, isa sa mga elders ng simbahan. Siya ngayon yung Bible study sa bahay. Doon ngayon nagsimula sa tahanan namin, nagkaroon ng mga believers in Christ. Dapat po yun mangyari sa bawat pamilya ng mga taong nagsasabing siya ay Kristiyano. Word of God for the whole family, salvation for the whole family, pray for the whole family, turuan ng Word of God ang buong pamilya, and so on and so forth. Yun ang ministry natin. Hindi lamang po useful ang pagiging Christian kapag nag-fill up ng resume or ng CV. Hindi doon natatapos yun. Hindi doon natatapos yun. Ngayon po, mayroong mga resume ngayon o CV, hindi na nilalagay yung religion.
Bahala ka na sa buhay mo, wala kaming pakialam kung ano ang belief mo. For me, that's not good. Kasi unti-unti po kasi ang mundo, yung kamunduhan na pinag-aralan natin last Friday, binubura ang religion. Binubura yung faith na meron tayo. Pues, mawala man sa CV or sa resume yung religion, kung anong meron ka, we must declare it. I am a Christian. Anyway, yung mga pangalan natin, mga Christian names yan eh. Madaling malaman kapag Muslim name, saka Christian name, di ba? Muhammad, that's a Muslim name. Abdul Latif, those are Muslim. Andali, hindi ko na isa-isa yung lahat. Sa pangalan pa lang, alam mo kung Christian o hindi. Yung mga Indiano po, kasi marami akong mga Indians na nakatrabaho sa ibang bansa, hindi po lahat ng Indians Hindu or Muslim. May Christian Indian din. Yung mga Hindu or Muslim Indians, ang pangalan nila Pradeep, di ba? Ajay. Halata mo hindi sila Christian names eh. Pero alam niyo po ba kapag ang Indiano, Kristiyano, Matthew Pradeep. Magbabago na lang talaga. Talagang napaka-Christian ng mga names. So, ang point ko po, sa pangalan pa lang, alam na natin kung Kristiyano. Ngayon, kung ang pangalan natin ay Christian name din, pangatawanan natin ang pagiging Kristiyano natin. Malapit na pong bumalik ang Panginoon. Dumaan na yung COVID. Dumaan na yung bagong sakit ngayon. Ang buhay po, hindi umiigi. Lalong humihirap. Ang mga tao ngayon, imbis na maging connected, because of social media, lalong nagiging disconnected. Dati, ang buong pamilya, magkakasama sa sala, nanonood, nagluluto, ang saya, magkakasama sa isang lugar. Ngayon, nasaan? Kani-kanyang kwarto. Ano ginagawa? Sino kausap? Cellphone. Ako hindi ko mawari, hindi ko malirit. Tanghali na, hindi pa lumalabas ng kwarto. Ano ba meron sa mga kwarto na yan? Sasabihin ko sa inyo mga kabataan, hindi yan normal. Ang normal, ang pamilya magkakasama, nag-uusap ng harapan. Huwag kayong magkulong sa sarili nyong kwarto. Hindi na de-develop yung social natin. Yung social media, fake yun. Yung tunay na social, makikipag-social, magkakaharap. Nag-uusap kayo. Pag nasalita siya, matatalsikan ka ng lawa. Yun ang tunay. Yun ang tunay na pakikipagkapwa-tao. Ano ba ang naging bunga ng social media? Yung fake social, anong bunga nun? Ang tao po ngayon, madaling masaktan. Konting kibot, onion skin. Hindi na po sanay ang mga tao ngayon pag hindi nga nilike, nagagalit na agad eh. Maghapon na yun, nilike man lang, wala. Sin zone? Ganun na lang ba ako sa'yo? Sin zone? Ang babaw, di ba? With due respect sa inyo mga kabataan, ang babaw. Hindi pa man kayo nahihipo, yung mga tao ngayon, wag na rin mga kabataan kasi kahit po yung mga matured na like us, adults, ganyan na rin. Hindi na sanay nung napapahindian, hindi na sanay nung hindi biglang napansin, napaka-onion skin, konting kibot, mahina ang loob. Takot, hindi lamang yun. Ako po kinalulungkot ko. Kapag tayo naka-social media lang lagi, hindi tayo sanay sumama sa mga kaibigan, sanay sumama sa mga kapatid natin, sa mga magulang natin. Alam niyo kung mangyayari doon? Even yung means natin ng pakikipag-communicate, ang babaw. Andiyan yung kapag magkakasama na kayo, ang tahi-tahimik. Hindi na kasi sanay makipag-usap sa totoong tao eh. Samantalang sa social media, ang daming friends. Lahat ng post nila, kausap. Lahat yun, kausap ng lahat. Pero isama mo sa tunay na tao, sa school. Isama mo sa mga civic na mga gawain, tameme. I am not anti-social media, pero for me, hindi po nade-develop ang pagiging tao ng isang tao nowadays. Humihina ang kalooban. Nagiging introvert lahat. I, me, myself ang mahalaga. Pag meron akong pinost, i-like mo. Pag hindi, war tayo. Ako nagulat ako doon minsan eh. Hindi ako umimek, pero nakita ko, syempre alam niya kung nakita ko, sin zone. Sabi ko, meron na palang ganun ngayon. Hindi na pala enough ngayon yung nakita mo lang. Nung araw kasi enough na nakita mo eh. Ah, okay. Enough yung nakita mo siya eh. Ngayon hindi. Gusto ko pag nakita mo, umimik ka. At kapag umimik ka, dapat positive ha, hindi negative. Nakita niyo yung klase ng mundo na meron tayo ngayon? Because why? Because the end is going away soon.
Kaya nga po, sa panahon ng Antichrist, it's so easy for the Antichrist na pasunurin ng mga tao. It's so easy. Why? Wala sa kasi ng klase ng kalooban, wala silang lakas ng kaisipan para labanan ang gustong mangyari ng Antichrist. Susunod na lang yan. Imagine ninyo, kung hindi mapasunod ng Antichrist ang tao, o sige, ayaw yung sumunod sa akin bilang Antichrist wala ng internet. Isarado ang Facebook, isarado ang Twitter, isarado lahat yan. Especially yung TikTok na yan, isarado yan. Yun lang ang gagawin ng Antichrist. I believe in my heart, maraming tao yayakapin ang Antichrist just because of that. Kasi naalala ko po, nung minsan si Donald Trump, ibaban niya yung TikTok. Grabe, yung naging negative reaction ng maraming kabataan. TikTok lang yun. Of course, marami silang katwiran. Pero look at that. Kung ako yung Antichrist, ang dali naman palang kunin ng kalooban itong mga batang to. Itigil ko lang ang TikTok, yayakapin na ako nito. Lalo na kapag i-turn on ko ulit. Nakita niyo yung ibig kong sabihin, mga kapatid? Because the time is near. Ang mundo po hindi lalamig. Even according to science, iinit ang mundo. At yun po yung sinabi sa Biblia. Sa huling panahon, sabi ng Diyos, hindi ko nawawasakin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Ano raw ang gagamitin ng Diyos? Apoy. Tama po yung sinasabi ng science. Global warming, and so on and so forth. Totoong iinit ang panahon, hindi po yan magiging malamig. Hindi mangyayari. Why? Because the end is near. Nangyayari na isa-isang sinasabi ng ating Panginoon. Ibalik nga natin ang kwento ngayon sa mag-asawang ito. So, ang sabi po sa verse 6, sino yung mga kapatid nating ito? Sino si Zechariah at si Elizabeth? Anong klaseng tao sila? Verse 6, sa isang verse lang sinabi na lahat. At ang dalawang ito raw, sabi diyan, they were both righteous before God, walking blamelessly in all the commandments and statutes of the Lord. Bakit sila tinawag na matuwid? Dahil sila ay sumusunod sa Diyos. Wala pang tao sa mundo na pwede mong tawaging righteous nang walang Diyos sa puso. Okay, fine. Paano hindi ba righteous yung mga billionaire na nagbibigay ng billion nila para sa para sa mga mahihirap, para sa mga may sakit? They can be very, very good. But being righteous, yung pong word na righteous, just lang po ang pwedeng magbigay nun. We can be all good and very good here. Yung nga lang po ang ironic, being very good in this planet, hindi yan ang magpapapasok tayo sa kaharian ng langit. We can be very, very helpful dito. Maaaring tayo pinupuri ng maraming tao, even without Christ in our hearts, pero tandaan po natin, hanggang lupa lang lahat yan. Yung pagiging very good natin, hindi po yan ang susi para tayo makapasok sa kaharian ng langit. Righteousness ni Kristo po ang kailangan natin. At hindi tayo matatawag na righteous katulad ng mag-asawang ito kung walang Kristo sa puso ng bawat isa. Ulitin ko po, hindi ko meron tayong Christian name, Christian na tayo. Hindi po. Para tayo maging tunay na Kristiyano, si Jesus Christ na nanahan sa ating puso at isipan. Oo. Napakadaling sabihin, nakaupo na po siya, matagal na sa puso ko. Then, ipakita sa buhay. Ipakita sa ating mga decision makings. Ipakita sa ating mga priorities in life. Ang tunay na mayroong Kristo sa puso, inuuna si Jesus. Hindi ba? Halimbawa sa mag-asawa ngayon, sige nga kung talagang mahal mo ko, di ba? Ano yung pinakapaboritong pagkain? Hindi ba, may ganyan mag-asawa, nagtetestingan yan kung talagang mahal mo ko, kunyari, nasa bangka tayo ng nanay mo, lumulubog or what? Dalawa lang ang pwede. Sino sa amin ng nanay mong itatapon mo sa ilog? Hindi ba nagtetestingan yung mag-asawa minsan? Siyempre nanay ko. Galit mo yung babae na. Paano nangyari yun? Dapat ako priority, ba't nanay mo? Right? Tayong mga tao, mahilig tayong ites ang bawat isa kung tayo ang number one. Kung tayo ang priority. Ang Diyos po, lalong-lalo na. Ang hirap po nito, pag ang Diyos ang ginawa nating pangalawa, pangatlo lang, hindi number one, isa lang ibig sabihin nun, kasama talaga tayong lulubog sa bangka. Si Jesus po, kahit sa naroon, minsan nga po ang Panginoon, di ba, nakasakay sa bangka na muntik-muntikan ng tumumba dahil sa bagyo. But since nandun ang Panginoon, napariwara ba yung mga apostol? Hindi.
Yun ang kaibahan ng isang Kristiyano. Lumindol na kung lilindol, bumagyo na kung babagyo kung kasama natin si Jesus. That is the safest place ever on earth. Kung saan naroon si Jesus, yun ang pinakaligtas na lugar sa buong sanlibutan in the entire universe. Kaya wag tayong lalarga sa buhay na hindi kasama si Jesus. Wag tayong gagawa ng anything in life nang hindi kasama ang Panginoon. Never mong iiwan si Jesus kasi siya ang may hawak ng buhay natin. Maraming hindi na nagising kanina. Napag-usapan po natin last time sa pagtuturo ni Sister Joy, every second, maraming namamatay. Every second. Ngayon, nakakailang seconds or minutes na ako nagsasalita rito. Habang ako po, mula kanina hanggang ngayon, ang dami na pong namatay sa buong mundo. Wala sanang problema nun. Kung namatay siya, shoot sa langit kasi may Kristo. Eh, paano kung namatay siya, walang Kristo, saan siya shoot? Sa kabaliktaran ng langit. That is what? Hell. Isang lugar na kung saan merong uod na hindi namamatay. Isang lugar na kung saan ang apoy hindi namamatay. Isang lugar na kahit kaluluwa, kaya niyang tupukin. Dalawa lang ang pwedeng puntahan ng tao. Pag may Kristo at sumusunod sa utos ni Kristo, langit ang shoot nun. Pangalawa, walang Kristo, masaya naman ang buhay ko eh. So hindi ko na kailangan sa Jesus. Lahat naman ng pinlano ko nagiging tagumpay. Pues, walang Kristo, namatay, shoot sa impyerno. Dalawang klaseng tao lang po meron sa mundo. Papuntang langit at papuntang impyerno. Merong Kristo, sumunod sa Kanya, at merong walang Kristo at hindi sumunod kay Kristo. Alam na natin ang pupuntahan yon. Ang sabi po kasi dito, di ba? Bakit sila blameless? Kasi yung commandment sa statutes ng Panginoon, sinusunod talaga nila. Nakita niyo yung magandang example ng couple na ito? Hand in hand sila, kapit kamay silang nagsisilbi sa Diyos. Hindi po kailanman sinabi sa Biblia na humadlang si Elizabeth sa profession ng kanyang asawa bilang minister ng ating Panginoon. Alam naman siguro natin kung magkano lang kinikita ng mga priest, ng mga religious leaders. Huwag na yung mga nakakabili ng ng sangkaterbang bahay. Kasi po maraming pastor ngayon, maraming evangelist, maraming pare, kumakain, ginto ang gamit. Ang lalaki ng bahay, hindi lang isang bahay, maraming bahay yung mga yon. Hindi yun ang pinag-uusapan natin. Yung totoong righteous na priest katulad ni Zechariah. Hindi po sinabi sa Biblia ang marangya ang buhay nila. Pero alam po ninyo, napakasaya ng buhay nilang dalawa. Kung ako si Zechariah at ganyan ang asawa ko, praise the Lord. Hindi niya ako pinipigilan eh. Ang mag-asawa po dapat magkasama. Kung saan naroon sa Jesus, doon tayong dalawa. Kasi naroon ang tunay na ligaya sa buhay, nandun ang tunay na pag-asa, andun ang tunay na yaman, na aabot hanggang tayo kuning ni Lord. The only thing constant in this life is changes. Ang pagbabago kasi mabilis. Itsura nga lang natin, ilang taon lang tayo din nagkakita-kita, itsura natin nag-edad na eh. Even me, ilang taon lang naman ako sa abroad, pag uwi ko, ibang-iba na itsura ng Pilipinas. Nung umalis ako ng unang taon ko ng pag-abroad, ang ganda-ganda ng EDSA noon. Paborito ng EDSA kasi ang lawak-lawak at ang ganda-ganda. After few years, pag uwi ko, puro harang na, puro semento, nagdidilim. Nalungkot ako doon, sabi ko, Lord, ganun ba yun? Yung mga bagay na kailan lang napakaganda, ganun lang kabilis. Naluluoy, di ba? Nawawala yung kanyang kagandahan. Ang bilis po ng pangyayari sa buhay. Huwag nating sabihin ngayon, uy, lahat ng plano ko natupad. Uy, lahat ng gusto kong makuha, nakukuha ko. Ngayon lang yan. Napag-aralan po natin kanina, ang Diyos ko nagpaparusa. Hindi lang po yun, ha? Let's say, hindi ka pinarusahan ng Diyos. Pero tandaan po ninyo, ang Diyos kasi parang araw. Kapag tayo lagi lumalapit sa araw, sa Diyos, andun yung lakas, yung kapayapaan, nandun yung pag-asa. Yung araw din ganun. Habang tayo nasa arawan, nakakakuha tayo ng vitamin D. Marami pong buhay sa planetang ito na bubuhay ng dahil sa araw. Now imagine ang araw na wala ng isang linggo. Bilang nagdilim ang langit, nawala ang araw, what will happen? Naturally, sa mga halaman, sa mga hayop na umaasa rin sa araw, they will die. Manghihina sila. Ang Diyos, kung saan siya naroon, doon tayo pumaroon nang sa ganun yung nourishment na nanggugagaling sa Kanya, patuloy. Kasi po pag tayo umalis at nagtago tayo sa isang bagay na kinagigiliwan natin,
at yung liwanag ng Diyos nawala, natakpan sa atin, maluluoy po tayo unti-unti. Yun po nakakatakot. Hindi pa nagpaparusa ang Diyos doon, ha? Tayo lang ang lumayo, nagtago sa dilim, maluluoy tayo, malalagay sa danger ng ating buhay. Ang Diyos po, walang ginawa. Andun lang siya. Tayo ang pag nagbago, yung mga bagay na akala natin, okay, one day, yun ang mismong magtutulak sa atin para bumalik sa ating Panginoon. Akala ko kasi kahit huwag na tayong mag-serve sa God, okay ang buhay. Pero hindi pala. Panandalian lang pala yung mga meron ako ngayon. Bukas makalawa, wala na. Katulad ng edad, katulad ng buhok, dati makapal. Lahat yan, pansamantala lang, wala pong permanente sa mundo. So, maging makajus na tayo. Katulad po ng mag-asawang ito. Sabay silang naninilbihan. Magandang example to follow ang makikita natin kay Elizabeth at sa kanyang asawa. So, mapalad si Zechariah dahil meron siyang asawang sumusunod sa kanya. Kasi po si Zechariah, galing siya sa lipi ni Levi. Priestly ang bloodline ni Zechariah. Hindi siya pwedeng lumabas sa kanyang ministry in life. Kasi po, eternal ministry ang binigay ng Diyos sa lahat ng lalabas kay Levi, kasama po si Zechariah. Wala siyang ibang trabahong pwedeng kunin. Hindi siya pwedeng maging farmer. Hindi siya pwedeng maging IT. Hindi. Isang klase lang ng linyada ng trabaho ang pwedeng makuha ni Zechariah to be a priest, to be a servant of God. Kaya maraming salamat sa Diyos, binigyan siya ng isa pang asawang katulad niya. Ngayon po itong babaeng ito, mga kapatid, galing din siya sa linyada ng mga priests. Yun ang kagandahan. Hindi nahirapan si Zechariah dahil ang Diyos na rin mismo nagloob yung mapapangasawa mo, katulad mo na masunurin sa akin. Naranasan po yan sa buong buhay ko, even dun sa abroad. Ang hirap po lumago sa pananampalataya ng babae o ng lalaki kung yung asawa niya mismo pumipigil sa kanya. Ang laking challenge po sa akin yan doon sa mga kapatiran sa ibang bansa. Ang daming ganyan. Yung lalaki, napakasipag sa gawain. Meron namang iba, yung babae naman na masipag sa gawain. Mabuti yun. Pero nahihirapan silang magsilbi sa Diyos. Kasi bakit? Walang suporta ng asawa. So, gayahin po natin itong dalawang to. Kaya nga po sa Biblia, inuna na ng Lord yun eh. Pero the Holy Spirit, inuna na ni Pablo, sinabi ng Panginoon, huwag kayong makipamatok sa hindi ka mananampalataya. Ang dali kasing sabihin, okay lang yun, madadala ko siya later. Huwag nating subukin ng Diyos, subok na siya eh. Kaya nga ang Diyos nagpapaiuna na. Ngayon, kung sakaling dumating ang time, eto na ngayon. Yung sarili nating kagustuhan na sunod. Nag-asawa tayo nang hindi ka mananampalataya. Then, it is our ministry bilang faithful sa Panginoon na madala yung mga asawa natin sa paanan ng Panginoon. By hook or by crook. Ministry yan. Ministry yan. Pinili natin yung ganon, yung hard way. Then do everything for the Lord in hard way also. Huwag tayong susuko kapag naging ganon ang ating sitwasyon. Pag hindi ganon, ang ganda kung ganyan sana ang mangyayari. Okay? Pero huwag po tayo mawalan ng pag-asa. Makapangyarihan ang Diyos. Ang Diyos po, kayang hipuin, maging puso ni Nebuchadnezzar. Hinipo ng Diyos lahat ng matitigas na puso sa Biblia, lumambot lahat. Gasinon lang yung mga puso ng asawa natin. Hindi lang mga asawa, mga anak. Pag Diyos ang humipo, wala rin silang magagawa. Kasi bago sila, maging tayong lahat dito, naging matigas din ang puso natin sa Diyos. Pero isang araw, hinipo ng Lord ang puso natin, lumambot, at ito tayo ngayon sumasamba sa Kanya. Ang point ko po, yes, ang daming pinagdaanan ng Diyos, ang daming hirap na Kanyang pinagdaanan to reach our heart, at tayo mismo nagmamaramot, pero isang araw po, makukuha ng Diyos yung gusto niya. Ako po, bago ako naging Christian, maging born again, hindi ko naman pinlani yan eh. It's not my plan. Sabi ko nga po sa mga kapatiran sa Riyadh, marami pong mga nag-abroad, doon po naging Christians. Doon naging born again. Lahat sila nagpapatotoo. Nung ako po, nagpaplano pa lamang mag-abroad, wala sa isip na pagdating ko sa lugar na yon, magbo-born again ako. Walang nagplano na maging tunay na Kristiyano. Wala, even me. Even me. Pinlano ba ni David na siya magiging hari ng Israel by that time, later on? Wala sa plano ni David yun. Pinlano ba ni Moses, ni Abraham,
na one day sila yung maglilid sa isang bansa sa Panginoon. Wala po, hindi nila pinlano. Si Mother Mary, pinlano ba niya na magiging anak niya si Jesus Christ? Walang plano si Mary, walang plano si Joseph, walang plano itong mag-asawang ito. Ang Diyos ang may plano. At isang araw, yung plano ng Diyos, yun at yun ang mangyayari sa buhay natin. Walang makakapigil ano man yung plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa. So hindi ba ang happy-happy ng buhay ng mag-asawang ito? Magkakampi sa loob ng bahay o sa labas ng bahay, lalong-lalo na magkakampi sila sa loob ng templo. Ang happy-happy, wala nang mahihiling pa para sa pamilyang ito, sa mag-asawang ito. But you know what? Basahin po natin yung verse 7. But they had no child because Elizabeth was barren. Hindi lamang yun. Sana, matanda na eh. Kumbaga, lampas na sila para magkaroon pa ng anak. Anong taon ba ngayon sa modern day? Ano yung age na hindi na magkakanak? 40, 45. 40 kasi meron pa ako na nakasama sa rito, 40 nanganak pa eh. So let's say, maybe 45. O, imposible na ba yung 45? Pwede pa rin. Okay, 50. Posible pa rin yung 50 na meron pa ba nagbuntes? Okay, 55. Lampas na sila doon. Lampas na si Elizabeth. Hindi lamang sa lampas na siya. Barren nga kasi. Kahit bata pa siya, hindi siya magkakaanak. Lalo pa ngayong advance na yung kanyang age. Imposible si Elizabeth magkakaanak pa. Ang saya-saya na, di ba? Masaya silang mag-asawa eh. Masaya silang nagsisilbi sa Diyos. Tapos bilang ito pala, baog pala si Elizabeth. Kailan nalaman ni Elizabeth, sa tingin ninyo, kailan niya nalaman siya baog? Mula na mag-asawa siya, nalaman niya na. Right? Kaya nga hindi po ba yung mga babae, yan yung mga mag-asawa eh. Ano ba, 2 taon na tayo, 1 taon na tayo, 5 taon na tayo, mag-anak na tayo kasi we never know. Meron po ako mga kilala, ganyan, naghintay, hindi pa ako ready. Siguro after 5 years saka na kami mag-aanak. Akala niya, nasa desisyon niya yun. Biglang after 5 years, baog pala. Paano ngayon yan? Paano ngayon yan? Marami po, doon nagkakamali. Masyadong matagal bago nag-anak. Na hindi nga niya alam yung kalagayan ng kanyang sinapupunan o yung kanyang asawang lalaki. Paano ngayon yan? Nalalaman lang yon pag nagsiping, di ba? At pinlano ninyo na mag-anak. Dapat isipin niya ng mga bago nag-aasawa. Hindi po nakalagay sa ating mga kamay kung tayo magkakaanak at kung ilan ang magiging anak natin. Ang Diyos po nakakaalam nun. Kaya huwag masyadong pagtagalin. Huwag pagtagalin. Okay? Yun ang aking suggestion or advice. Ngayon, hindi po basta-basta barren siya, kaya sa malungkot, kasi may kaakibat po yan sa kanyang social life. Being barren, sa Bible po, being barren was a sign of disgrace and shame. Hindi lamang yun, asawa siya ng pari, ng saserdote. Hindi lamang yun. People would have thought that sin prevented Elizabeth from bearing a child. This would have been very hard to face, especially asawa siya ng isang righteous priest. Ang ketong po na pag-usapan natin last time, any kind of sicknesses na meron po ang mga tao, especially ng mga unang panahon, para sa kanila, kaya may sakit yan, may kasalanan yan. Kaya may ketong yan, makasalanan yan. Galing din po kay Elizabeth. Pwedeng isipin ng mga tao, asawa ng saserdote. Akala naman natin, napaka-righteous ng Elizabeth na yan, pero bakit hindi sila magkaanak? Yung po kasi kaagad ang isipin ng mga tao, maaring si Elizabeth may ginagawang kasalanan niya, kaya hindi binibigyan ng Diyos ng anak. Kung hindi man si Elizabeth, siguro yung Zechariah na yung asawa ng Elizabeth na yun, siguro fake yan eh. Di ba? Kunya-kunyari ang banal, di ba priest pa, pero may tinatagong kasalanan. Kaya yan, hindi sila magkaanak ni Elizabeth. Yun po kasi kaagad ang isipin ng mga tao. Bukod sa nakakalungkot talaga na malaman ninyong hindi na pala kayo magkakanak ng asawa mo. Ang bigat na nun. Meron pa bang bibigat nun? Patungan pa natin na mas mabigat pa. O nung mabigat din, yung nga po yung pwedeng sabihin ng mga tao. At automatic kasi yun. Pagbaog, ibig sabihin, hindi pinabura ng Diyos. Pagbaog, ibig sabihin, nakakahiya.
Yun po yung daladala ngayon ni Elizabeth. Hindi lang yung hindi siya magkaanak. Paano ngayon yung pangalan ng pamilya niya? Paano ngayon yung buong angkanan nila? Paano yung pamilya ni Zechariah? Paano yung mga nanay, yung mga parents, mga kapatid ni Zechariah? Paano yung pamilya, immediate family ni Elizabeth? Ano iisipin ng mga yun? Nagre-reflect din kasi sa mga pamilya nila yung kalagayan ni Elizabeth. Akala ko naman itong buong angkanan natin lahat tayo righteous dito at lahat tayo may anak. Yung pala, merong isa dyan, makasalanan pala kaya hindi binibigyan ng Diyos ng anak. Imagine niyo yung pressure after pressure kay Elizabeth. Ang mas mabigat pa, so according po sa binasa natin kanina, they are righteous before the Lord. Maka-Diyos sila, sumusunod sa Diyos. Pero bakit ganito ang nangyari? Kadalasan po, maraming Kristiyano dito bumabagsak. Lord, akala ko ba kapag ako nagsilbi sa inyo, gagaling ang tatay ko? Akala ko ba, Panginoon, kapag ako patuloy na naging malapit sa inyo, magkakatrabaho ako? Lord, akala ko ba kapag ako naging maka-Diyos, katulad ng sinasabi ninyo, anytime, anything na kakailanganin ko, ibibigay mo sa akin. Pero Lord, ngayon, sa kaso ni Elizabeth, sa kaso ng maraming Kristiyano, pag nangyayari po yan, Lord, bakit naman ganon? Kanina, napag-usapan natin pag lumindol, tama na po Diyos, tama po Lord. Narinig ko yun minsan sa video Lord, tama na po Lord. Yung bang natututong tumawag sa Diyos kapag meron ng sakuna na kinakaharap. Pag may sakit na, tumatawag sa Diyos. Pag mamamatay na, lalo talagang mas malakas nagtatawag pa ng iba para mas malakas ang tawag sa Diyos. Pag ang buhay naman okay or mukhang okay, nasaan ang Diyos? Wala. Diba? Tapos meron pang ganito pala. Hindi pa rin pala enough na katibayan na kapag ikaw malapit sa Diyos, lahat ng kailangan mo sa buhay ibibigay sa iyo. So, saan pa tayo pupunta ngayon? So, pwede na bang maging option na wag na tayo magsilbi sa Diyos? Pwede na ba siya? Siyempre, hindi. Hindi po. Alam niyo po ba, hindi lamang si Elizabeth ang nakaranas niyan. Marami pong mga matriarka sa Biblia nagkaroon ng the same na kalagayan katulad po ni Elizabeth. Often, these biblical women suffered deep shame as a consequence. Their barrenness attributed to some hidden wrongs in Dow or flaw. Sino may example niya? Remember si Sarah, yung asawa ni Abraham? Bago si Elizabeth, si Sarah muna. Ilang taon si Sarah bago siya binigyan ng Lord ng baby? Matanda na. Kumbaga, tuyot na talaga, tuyot. Wala na. Kahit isang dam na tubig ang ibuhos mo dun sa binhi, hindi na mabubuhay talaga, hindi. Pero nung lola na si Sarah, dun dumating yung pangako ng Diyos sa kanya. Hindi lamang yan si Rebecca po, ganun din. Bago siya nagkaanak, ang tagal din po kasi pare-pareho po silang mga baog. Si Hannah po, isa sa mighty women, mga mighty women of faith po ito. Maging si Hannah, ganun din. Lagpas na sa edad. Hindi pa nakakaanak dahil what? Baog din po silang lahat. Ngayon po, sa pinag-usapan natin si Elizabeth, ganun din. Bakit ganun, Lord? Parang may pattern yata. Kung sino yung mga matriarka sa pananampalataya, mukhang sila pa yung mga baog pare-pareho. Pero kung tutuusin po, kung alam niyo yung kwento ng lahat ng ito, after many years po, binigyan din sila ng anak ng Diyos. At alam niyo po ba kung sino mga naging anak ng mga taong ito? Mga mighty men of faith. Sino ba yung naging anak ni Hannah? Yung naging anak ni Hannah, isang naging saserdote, naging priest. Si Samuel, si Propeta Samuel, ang naging anak ni Hannah. Si Propeta Samuel, siya yung propeta nung panahon ni David, ni King David. Lumaki si King David sa spiritual na pangangalaga ni Samuel na anak ni Hannah. So naghintay po sila ng matagal na panahon talaga. Pero ang point ko po, kapag dumating na yung time, ibibigay yun ng Diyos. Regardless kung baog ka or tuyot ka na, mangyayari pa rin. Tinuruan po kasi silang lahat ng Panginoon, you must trust in me. And you must learn to wait for me. Ang sabi nga po nila, blessed are those who patiently waits for the Lord. Hindi lamang po tayo dapat patiently naghihintay sa sahod.
Hindi tayo patiently naghihintay sa sa hulog. Hindi. Most especially, we must be patient in waiting for God's answers sa ating mga panalangin. Kung tayo yung mga tipong mga taong talaga namang maka-Diyos, we are praying, we are studying the Bible, dumadalo tayo sa pagsamba, then something good is going to happen later. Maghintay lang tayo sa panahon ng Panginoon. Ngayon, dumating na eksena ngayon, ang lungkot-lungkot ni Mrs. ni Elizabeth. Ito po ngayon ang eksena, verse 11. Nung minsang si Zechariah, siya ngayon yung nag-aasikasa sa temple, meron nakipag-usap sa kanyang anghel ng Diyos. And there appeared to him an angel of the Lord, standing on the right side of the altar of incense. Verse 12. And Zechariah was troubled. Kasi alam niyo po ba sa Biblia, kapag nakakita ng anghel, dalawa kasi ang ibig sabihin nun. It's either mamamatay ka na, o merong gagawing great ang Diyos sa buhay mo. Kaya po sa Biblia po, pansinin niyo magbasa kayo ng Old Testament. Pag merong angel, hindi malamang nung nakakita sa kanila kung anong gagawin nila, kasi ano ba to, good news or bad news? Even si Joshua po, nung magpakita sa kanya si Jesus Christ as a form of an angel sa Old Testament, hindi malaman ni Joshua yung gagawin niya kung matutuwa ba siya o hindi. Kaya ang tanong ni Joshua dun sa angel, yung mighty angel na yun, may hawak na tabak, angel, kakampi ka ba namin o hindi? Kaya takot ang tao pag may angel. Ngayon si Zechariah ganun din. Nagulantang siya. Biglang may nagpakitang anghel sa kanya. So, he was troubled. Naku, ano naman kaya ito? He was troubled when he saw yung angel. And that angel was Gabriel. Okay? Hindi ko na po kasi sinama ibang mga verses. Mahaba po yan. And fear fell upon him. Natakot ngayon si Zechariah na malaman niyang anghel ng Diyos yun. Pero ang sabi ng anghel ng Diyos si Gabriel, do not be afraid, Zechariah, for your prayer has been heard, and your wife Elizabeth will bear you a son. Hindi lamang yun. Ang good news, Zechariah, kami na rin mismo ang nag-isip ng name for you. Yung batang ipagbupunta ni Elizabeth, papangalanan mong John. Isipin ninyo, no? Ang Diyos mismo nagbigay ng pangalan sa bata. Hindi sila mahihirapan. Kaya po, ipag-pray din natin sa mga mag-aasawa pa lang, sa magkakanak pa lang, Lord, kayo po ang magbigay ng pangalan sa anak ko. Iba kasi boy lang ang pangalan. Wala maisip kasi, busy-busy. Nasa ospital ng madali. Magulo yung isip kung sa kukuha ng pambayad. Boy na lang po, boy. May mga ganyan boy lang ang pangalan. No? Huwag naman ganun. Paghandaan natin pangalan ng anak natin. Ito po, name made from heaven. Di ba double good news? Yung asawa niyang barren na, matanda pa, magbe-bear pa ng baby, tapos may name na, hindi na sila mahirapan. Galing sa langit yung pangalan. Verse 24 po, tumalon tayo ng 24. After these days, ayan po ang itsura pala kapag lola na nabuntis pa. Ang mahalaga, may baby. After these days, his wife Elizabeth conceived, nabuntis nga. And for 5 months, Elizabeth kept herself hidden. Nagtago siya. Saying, hindi po siya nagtago kasi nahiya siya. Ano ba itong dolang-dola na ako? Nakakahiya naman yata magpakita sa kapitbahay. Di ba? Mukha na akong prunes, tapos biglang yun, Pero hindi po yung dahilan kung bakit nagtago si Elizabeth. Pero, ninamnam niya personally, yung napakagandang grasya, regalo ng Diyos sa kanya. At ang sabi niya sa kanyang puso, the Lord has done this for me, she said. In this day, sa mga panahon ito, He has shown His favor and taken away my disgrace among the people. Tapos lahat ng hinanakit, ng mga pressure, mga problema ni Elizabeth dahil sa sagot ng Diyos sa kanya. Mga kapatid, anumang sagot ng Diyos sa atin, 100% po yung sayang ibibigay. Sa mundong ito, meron man tayong makuha, it's either merong masasaktan or merong kakapusan. Pero kapag ang Diyos ang nagbigay, buong buhay, buong pagkatao, buong puso't isipan, magkakaroon ng kaginhawahan. Pag ang Diyos ang pinanggalingan ng pagpapala, katulad po sa naranasan ng maghawang ito, dapat ako sa tuhod na nila to Apo na Pero hindi, baby namin to. Baby ko to. Di ba, imagine pag pinurasan ito yun, kanina ng anak yan. Pero hindi, nagdulang isip ng mag-asawa, basta anak natin siya. Si John. Si John na ang Diyos mismo ang siyang nagpangalan. And again, to make the story short, sino ngayon yung batang ito nung lumaki? Anong klaseng pagkatao meron ngayong bata nung siya lumaki?
Tingnan po natin sa verse 80. And the child grew, John grew and became strong in the spirit, and he was in the wilderness until one day of his public appearance to Israel. Nangyari ang bagay na ito. Siya mismo, yung anak ni Elizabeth at ni Zechariah, ang nagbautismo kay Jesucristo. Look at this so much blessing na tinanggap ng mag-asawa by being righteous, by being patient sa ating Diyos na buhay. Dito is easy to say na lumaking maka-Diyos si John dahil maganda rin yung example na nakita niya sa kanyang mga magulang. Hanggang sa tumanda pa po yung mag-asawa, hanggang sila'y mamatay, they are servants of the Lord. Ngayon pa ba, na binigyan sila ng anak, titigil sila sa pagsisilbi sa Diyos? Kung noon nga, wala silang anak, lungkot na lungkot sila, ang daming pressures in life, sumusunod sila sa Diyos, ngayon pa bang binigay na ng Diyos yung nais nilang mangyari? Lalong-laso din ang silbi at minanangkal ng anak yung kanilang pananampalataya. Tayong mga magulang, ang number one priority natin in life, hindi lamang palaki ng mga bata, dalhin sila sa pananampalataya kay Jesus. Kung gusto natin ang mga anak natin magkaroon ng magandang buhay, magandang kinabukasan, turuan sila patungkol kay Jesus. Kasi Jesus lang ang magbibigay ng tunay na kaligayahan at pag-asa sa buhay. Bumagsak man ang bumagsak ang ekonomiya ng mundo, kung nasa si Jesus, yung saya nandun pa rin. Yung kapayapaan nandun pa rin. Hindi mo na kinakailangan maghanap ng kaligayahan sa labas para maging masaya ka. Why? Dahil ang kaligayahan ng buhay mo nasa loob. Nakaupo sa trono ng ating mga puso, and that is the Lord Jesus Christ. Yan po yung magandang naging kwento ng mag-asawang ito. Now imagine Elizabeth kung gaano siya kasaya bilang ina. Kung meron mang isa doon sa mag-asawa na talagang na-pressure ng todo, ng problema ng todo, umiyak ng todo, I believe that is Elizabeth. Kaya regalo, sabi nga po sa Biblia, children are treasures from the Lord. Ang mga anak po, regalo mula sa Diyos, kaya kung regalo sila mula sa Diyos, ihandog natin pabalik sa Diyos. Ipagpasalamat natin sa Diyos. At anong klase ng paghandog, papasalamat ang hinihintay ng Diyos mula sa atin? Magsilbi sa Kanya. Mag-pray sa Kanya. I-share ang Kanyang mga salita at yayain lahat ng mga mahal sa buhay to be with the Lord also. Hindi na po hinihingi ni Jesus Christ ang mga pera natin kasi walang pera. Hindi pera. Ayaw ng Lord ng pera. Anong gusto ng Panginoon? Yung faith mo, yung puso mo. That's enough. Kung gusto mo ipagpasalamat sa akin yung mga anak mo, ibalik mo sila sa akin, sa aking paanan. Huwag nating kalilimutan yun. Ito po ang tunay na susi sa joyful, buhay na masaya, kaaya-aya at punong-puno ng pag-asa. Hindi lamang ngayon, kundi sa habang panahon. Naging malinaw po ba, message ng Lord today? So mga mami, maraming salamat po sa inyo. Siyempre, nagkaroon din po akong nanay. At sa tuwing naalala ko po ang nanay namin, alam niyo po ba, laging nakaukit sa aking isip, pag naalala ko yung nanay-tatay natin, especially ang nanay, nagpa-plancha, naglalaba, nagluluto. Kasi naalala ko nung nag-aaral pa tayo, pag mulat ng mata natin, pinaplancha nila yung mga uniforms natin, di ba? Hindi tayo nagluluto. Ang mga nanay at tatay nagluluto noon. Especially ang nanay. Kasi especially siya naiiwan sa bahay. Pag ako pumikit, yun ang naaalala ko sa nanay ko. Ngayon tayong lahat na may mga nanay dito, ganun din. Alam natin kung gaano naging mabuti ang mga nanay natin. Kaya dapat po minamahal sila, iginagalang. Magpatuwid tayo sa mga nanay natin. Ang daming pinagdaanan yan. Alam nating lahat, kapag ang babae nagbubuntis at manganganak, yung isang paa niya, nakatungtong sa hukay. Life and death ang sitwasyon ng nanay kapag hindi lamang sa manganganak. Sa buong 9 na buwang dinadala kanya, life and death ang kinalalagyan ng mga ina. Kaya dapat po yung paggalang, ganun na lang. Kaya nga po, sabi ng Panginoon sa 10 utos, igalang ninyo ang inyong mga magulang at magkakaroon kayo ng mahabang buhay na masagana. Bakit ganun ang Panginoon pagdating sa respetong dapat natin ibigay sa ating mga magulang? Kasi parent din siya eh. Anak tayong lahat ng Diyos.
ang tatay natin nasa langit. Kung gusto raw natin bumawi sa ating amang nasa langit, bumawi tayo through our mothers on this planet. So today is Mother's Day. Isineselebrate natin ang Panginoong Diyos, number one sa lahat. Pangalawa po, yung ating mga ina na nagmula po sa kanyang mga kamay. Kaya maraming salamat sa Panginoon sa kanyang paalala sa atin. Do not forget this day. Because this day, ipinako ng Panginoon ang katotohanan yan kasama doon sa krus ng Kalbaryo. Mahalin niyo ako, mahalin ninyo ang inyong mga magulang, mahalin ninyo ang inyong mga ina.